Welcome back to another video. So sa video na to, mabilis lang to video na to. Pag-uusapan lang natin paano yung pagkuha ng dot product. So ngayon, diretso tayo dito sa first given. Sabi vector A has magnitude 3, vector B has magnitude 4, and the angle between A and B is 60 degrees. So what is the value of the dot product of A and B? So ngayon, sa pagkuha, kailangan mo lang is diretsong i-times lang yung dalawang magnitude. So dito 3 and 4 times mo dun sa cosine nung angle na given. So, dito sa first one, magiging ganito siya, 3 times 4 times cosine 60. Kaya, nakuha yung 6. So, ang sagot dito sa first question about sa dot product is letter C, o 6. So, ngayon, proceed tayo sa pangalawa. Dito naman, magnitude ng pangalawa is, ng vector A is 3 times square root of 2. Tapos vector B, magnitude niya 5 and angle between doon sa dalawa ay 135 degrees. So ngayon hanapin natin yung dot product. 3 times square root of 2 times 5 times cosine 135. So negative 15. Kaya ang sagot dito ay letter B. So ngayon, 3 and 4 illustration. Pero medyo mahirap makita dito kaya tingnan natin ngayon sa paint. I-zoom ko na lang. So ngayon, ang formula para makuha yan is kailangan lang nating pagsamasamahin o una is x sub 1 times x sub 2. Ito lang muna. Explain ko later on but ganito. Then y sub 1 times y sub 2. Since dalawa lang yung ano natin. So ngayon, yung x sub 1 natin is yung x component dito sa unang vector, sa vector A. And then yung x sub 2, ito yung magiging x component doon sa pangalawang vector natin. So ngayon, label natin to x sub 1. And then ito yung label natin x sub 2. So ngayon, yung y sub 1 natin and y sub 2, ito yan. Ito magiging y sub 1 natin. Yung y component sa first vector natin and then y sub 2 dun sa pangalawang vector natin. So ngayon, bibilangin natin dito sa x sub 1, ilang units ba? Meron tayong 1, 2. Ayan, x sub 1 natin, value niya 2 lang kasi hanggang dito lang hanggang dito lang yung abot ng ano niya nung sa arrow o yung vector natin. So ngayon, ang x sub 1 natin ay 2. X sub 2, ngayon bilangin natin 1, 2, 3, 4, and 5. So, 2 times 5. Ayan yan. Plus, tignan natin yung y sub 1, yung y component ng first vector natin, which is yung vector A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan, 6 yan. Times y component ng pangalawa nating vector, which is 1, 2, 3. So ngayon, 2 times 5 is 10. 6 times 3, 18. So 10 plus 18 is equal to 28. And ayan na ang dot product natin for problem number 3. Ngayon, proceed tayo dun sa number 4. So ngayon, screenshot ko and then lagay ko sa paint para mas makita. Ayan. So ngayon, i-paste natin sa paint. Para ma-zoom natin. Ayan. So ngayon, same lang din gagamitin nating formula. X sub 1 times x sub 2 plus y sub 1 times y sub 2. Ngayon, tingnan natin yung x sub 1. So, label natin to as x sub 1. Label natin to as x sub 2. Then, y sub 1. And then, y sub 2. Ayan. So, ngayon, x sub 1 natin. Tingnan natin yung x component dito. Bilangan natin 1, 2, and 3. So, x sub 1 is equivalent to 3. X sub 2, 1, 2, 3, 4. So, 4. Ayan, proceed tayo sa mga y components. Tingnan natin to. 1, 2. Tama ba? 3.
Hindi. Dito na lang, dalawa lang yan. Dapat mula dito sa 1, 2. So, 2 lang to. Kamali ako ng pag-label doon, sorry. So, ngayon, doon tayo naman. So, 1, 2, 3. Ayan, ito yung mga nakuha nating values. So, ngayon, 3 times 4, 12. 2 times 3, 6. So, 12 plus 6 is equal to 18. Ayan. So, ang nakuha nating dot product ay equivalent to 18. So, ngayon, maaari magtanong kayo, bakit hindi negative? Pababa sila. Pwede naman. Pwede natin gawin tong negative 12 or negative 3 and then negative 4. Pero same lang din naman kasi magpa-positive. Negative 3 times negative 4, magpa-positive 12 din. So, kahit disregard na natin yung mga negative sign kapag graph yung binigay na ganito. So, ngayon, proceed tayo dito sa last. Ang hinahanap naman dito sa last is yung angle. So, ngayon, paano ba kukunin yung angle? So, ngayon, hanapin muna natin yung dot product. So, after makuha natin yung dot product, dun tayo magpo-proceed sa pagkuha ng angle natin. So, ngayon, dito sa pinakita na yung x dito, nung x component nung first vector natin, which is yung vector A, ay negative 3. Ito, nakalitaw naman. Negative 3, pinakita na para mabilis. And then, y component niya is 4. And then dito, x component ng vector B is 12. And then, ang y component niya is 5. Ayan, nakasulat, naka-indicate na. So, ngayon, hanapin natin yung dot product. Delete ko lang to. So, ngayon, meron tayong negative 3. And then, meron tayong 12. Ito yung x sub 1 natin times sa x sub 2 natin. So, plus, tignan natin yung mga y components. Y components is 4 and 5. So, bali magiging itong 4 times 5. Yun, negative 3 times 12, equivalent to negative 36. Plus natin sa 4 times 5, which is positive 20. So, negative 36 plus 20 is equivalent to negative 16. Ito ang dot product natin. So, ngayon, ang next step natin is to find the magnitude of vector A and yung magnitude ng vector B. So, later on, papaliwanag ko bakit kailangan natin kunin yung magnitude ng vector A and vector B. So, sa pagkuha ng magnitude, kailangan lang natin yung Pythagorean theorem na gagamitin dito. So, ngayon, makikita natin, gagamitin natin yung x and y components. So, dito sa vector A niyan, ang magiging formula niyan, application sa Pythagorean theorem ay negative 3 raised to 2 plus 4 raised to 2, tapos yung square root nun. So, ngayon, apply natin. So, sa A, yung magnitude for vector A magiging ganito. Gagamitin natin yung x component and yung y component niya. So, magiging negative 3 raised to 2 plus 4 raised to 2. Tapos, yung square root niyan. So, ang negative 3 raised to 2 ay positive 9. Tapos, ang yung positive 4 raised to 2 is 16. So, 16 plus 9 is equal to 25 at square root ng 25 ay 5. So, magnitude natin for vector A ay 5. Shortcut ko na lang, sorry. And then, dito naman, sa magnitude ng vector B, same lang din, gagamitin natin yung x and y components. Dito, 12. 12 times 12 is 144. Shortcut ko ulit, sorry. 144. And then, 5 times 5, equivalent sa 25. Tapos square root ulit. Ngayon, calculator na tayo. Medyo malaki-laki na yung So, 144 plus 25 is equivalent to 169. Sakto lang din pala, 169. Square root of 169 is equivalent to 13. So, exact sila. So, ngayon, bakit importante kinuha natin yung magnitude ng vector A and vector B? Kasi, sa pagkuha natin for cosine theta, dito na lang sa baba, ang formula para makuha yung angle for cosine theta ay yung dot product, which is negative 16, over sa magnitude of A
or ng vector A times sa magnitude of vector B. So ngayon, substitute tayo. Na-substitute na natin yung dot product, which is negative 16 all over sa magnitude ng A and B. So magiging tong 5 times 13. So 5 times 13, tingnan na lang natin. 5 times 13 is equivalent to 65. So bali magiging negative 16 over 65. So ngayon, tingnan natin ngayon, negative 16 divided by 65, equivalent siya sa, nakaano tayo, negative 0.25, mga ganon. Negative 0.25. So ngayon, sa nakuha nating negative 0.25, hindi pa tayo tapos dyan. So ngayon, doon sa nakuha nating negative 0.25, approximately negative 0.25, ita-times natin yan sa negative cosine. Or I mean, cosine raised to negative 1. So bali ito, lalagay lang natin, input lang natin, negative 0.25. Tapos kung ano man ang magiging sagot, yun yung magiging degree ng angle natin. Ito yung ginagamit natin for solving sa angle, yung arccosine o yung cosine raised to negative 1. So ngayon, tingnan natin, gamit tayo ng calculator. Cosine negative 1 calculator. Ito na lang gamitin natin. Ito na lang pala. So ngayon, ito i-times natin dito sa cosine raised to negative 1. So, calculate natin. Nakuha natin ay 104.25. Ngayon, tingnan natin kung may choice pa na 104.25. Ayun. So ngayon, ang pinakamalapit is itong letter C, 104.30. Tingin ko kapag ginawa natin itong 0.25 lang, guess pag ano siya, hindi, sobra din. Pero yun yung pinakamalapit, 104.30. So probably yung letter C yung sagot dito. Ayan. So ngayon, proceed tayo sa last. After nito, yung dito lang. Hindi ko na-explain doon sa first video paano naging 10.5 joules tong letter E dito. So ngayon, move lang natin dito. Yan. So makikita nyo, yung force, umabot siya sa 3 at 4, pagitan ng 3 at 4. So inassume ko na 3.5 yan, yung force na in-exert. And then, kung titingnan nyo itong displacement sa baba, pagitan din ng 2 at 4, so 3. So ginawa ko lang is 3.5 times 3, lagay lang natin, 3.5 times 3 is equivalent to 10.5. So ganun lang nakuha yung 10.5 joules dito sa letter E. So ngayon, tapos na yung video natin, mabilisan lang. Thank you sa panonood, and I hope na nakatulong ako sa pag-solve ng week 5 or week 6 LAS pala natin. Thank you for watching.